NTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bert. Kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Buenos dias, ohayo gozaimasu. Good morning at magandang madaling araw naman dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Huwebes, September 28, 2003. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako naman si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Opisyal sa Canada nagbitiw matapos parangalan ng isang Nazi veteran. Former separatist leader ng Nagorno-Karabakh region nahuli ng Azerbaijani. Prime Minister ng Thailand at Cambodia nakatakdang magpulong ngayong araw patungkol sa online scams. Mahigit 76,000 mga paaralan sa Pakistan magsasara bunsod ng eye virus outbreak. UNESCO nagdagdag ng 42 panibagong World Heritage Site. East Asia kabilang sa top-to-go destinations ng Malaysians. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nagbitiw ang tagapagsalita ng House of Commons ng Canada sa kanyang posisyon nitong Martes. Ito ay matapos niyang bigyan ng parangal ng isang veterano ng Ukraine na lumaban sa Nazi unit. Ito ang umaatikabong balita ni Erica Luzon. Marami ang humiling na mag-resign si Speaker Anthony Rota matapos niyang tawagin na bayani ang 98-year-old Nazi veteran na si Yaroslav Honka sa joint session nito sa Parliament noong Biyernes. Si Honka ay naging miyembro ng 14th Waffen Grenadier Division, isang unit ng Waffen SS na binubuo ng mga ethnic Ukrainians. Ang Waffen-SS ay isang Nazi paramilitary force na binuo ni Heinrich Himmler, ang pangunahing tagapag-organisa ng Holocaust. Humingi naman ng paumanhin si Rota sa isang pahayag noong Linggo. Ipinaliwanag na miyembro ng kanyang distrito si Honka sa Canada. Subalit hindi naging sapat ang paghingi ng tawad ni Rota para pigilan ang mga panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Humiling ang New Democratic Party na magbitiw si Rota noong Lunes. Nitong Martes, sinabi ng ilang mambabatas mula sa Liberal Party ni Prime Minister Justin Trudeau kasama ang Foreign Minister na dapat siyang umalis sa pwesto. Ang pagbibitiw ni Rota ay magiging epektibo sa katapusan ng araw ng Miyerkules upang magbigay daan sa paghalal ng isang bagong tagapagsalita. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang FBI sa prominent American Sikhs bunsod ng assassination ng Sikh activist sa Canada. Ito ay matapos isisi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang gobyerno ng India ng pagpaslang sa Sikh activist. Mula sa Calgary, Canada, may umaatikabong balita si Imelda Andrada, live. Hello Imelda, magandang araw sa iyo. Sino-sino ang mga American Sikhs na kinontak ng FBI? Bert, magandang araw. Kinumpirma ni Pritpal Singh, isang 69-year-old US citizen at coordinator ng American Sikh Caucus Committee, na kinontak siya ng FBI pagkatapos ng assassination sa isang Sikh activist sa Canada. Sa ilalim ng duty to warn, may obligasyon ang FBI na magbigay ng babala sa mga mamamayan kung malaman nilang nasa panganib ang kanilang buhay. Noong June 18, namatay si Hardeep Singh Nihar matapos ito'y barilin sa labas ng isang Sikh cultural
Center sa Surrey, British Columbia. Pagkatapos nito, sinisi naman ng Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa gobyerno ng India ang pagpaslang sa Sikh activist. Samantala, tinanggi naman ng India ang allegations na ito at inexpel ang Canadian diplomats matapos ng expulsion ng Indian officials sa Canada. Sa kasalukuyan, in-update ng Canadian government ang travel advisory nito sa India to exercise a high degree of caution. Bert? Yes, Imelda. Ano naman ang reaksyon ng India patungkol sa current relations nito sa Canada? Bert, noong Martes sa UN General Assembly, nagbigay ng talumpati ang Indian External Affairs Minister na si Subrahmanyam Jaishankar. Hindi niya direktang tinugunan ang patuloy na pagtatalo ng kanyang bansa sa Canada, ngunit nag-alok siya ng babala sa mga nangungunang miyembro ng UN at aniya tiyak na lalabas ang isang patas at demokratikong kaayusan. Bert? Alright, keep us updated. Salamat, Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. Nagpapatuloy ang pagwiwelga ng iba't ibang union workers laban sa mga malalaking car manufacturer sa Estados Unidos. Samantala, Ford itinigil muna ang pagpapagawa ng battery plant sa Michigan. Ito ang umatikabong balita ni James Bontuyan. Kasalukuyang nasa pakikipag-usap ang Ford Motor Company sa United Auto Workers o UAW sa isang bagong labor agreement. Gayunpaman, ayon sa Ford, meron pa rin mga gaps sa ilang mga economic issues bago magkaroon ng pagkakasundo. Nag-aarap kasi ang UAW ng 40% na pagtaas sa sahod sa susunod na 4.5 taon, pagkakaroon ng 32-hour work week, ang pagbabalik ng depenido na benefit pensions at ang pagtatanggal ng wage gaps sa pagitan ng bago at lumang mga empleyado. Sa kabilang dako naman, 20% lang ang pagtaas sa sahod na iminumungkahi ng Ford. Kung sa Estados Unidos ay nasa pakikipag-usap pa ang UAW, sa Canada naman nagkaroon na ng pakikipagkasundo ang Canadian Auto Workers Union Unifor sa Ford. Ang pagkakasundo ng linggo ay magpaparaas sa sahod kada oras sa susunod na 3 taon ng halos 20% sa mga production workers at higit sa 25% sa mga trade workers. Magkakaroon din ang permanent workers ng $10,000 na bonus at meron ding cost of living adjustment na isinasaalang-alang ang inflation rates. Isusunod ngayon ng union ang pakikipag-usap sa General Motors kung saan ang hinahanap na negosasyon ay halos parehas lang sa kanila pakikipag-usap sa Ford. Samantala, itinigil muna ng Ford ang trabaho sa $3.5 billion na electric vehicle plant sa Michigan. Ayon sa kanilang pahayag ng Lunes, hindi umano maisasabay ang maayos na pagpapaandar ng planta habang nasa pakikipag-usap ito sa UAW. Nakaplanong itayo ang planta sa isang 950-acre site sa Southern Michigan at inaasahan sana magkaroon ng 2,500 empleyado sa pagbubukas nito sa 2026. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon kung magiging operational ang planta. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nahuli ng Azerbaijani forces ang dating leader ng separatist group sa Nagorno-Karabakh region. Samantala, mahigit 47,000 na ethnic Armenians ang tumakas sa rehiyon matapos itong sakupin ng Azerbaijan. Ito ang matikabong balita ni Gerard Moral. Isang linggo na ang nakalilipas nang simulang sakupin ng Azerbaijan ang disputed territory na Nagorno-Karabakh region. Kaya naman ay ulat na 47,115 na mga ethnic Armenians na ang tumakas mula sa rehiyon patungo sa border ng Armenia. Isa sa mga nagtangkang tumakas ay ang dating leader ng separatist group sa Karabakh na si Ruben Vardanyan. Subalit dahil sa mahigpit na seguridad, nahuli siya ng Azerbaijani forces. Ayon sa mga otoridad, naghahanap-an nila sila ng mga suspek sa war crimes at sinabing bibigyan nila ng amnesty ang mga susukong Armenian fighter. Tinatayang aabot na sa nasa 400 ang namatay sa parehong kampo dulot ng karahasang naganap sa rehiyon. Matinding traffic ngayon ang kinakaharap sa daan patungo sa Kornizor na border ng Armenia, kung saan mahigit $11.5 million na humanitarian aid ang ipamimigay sa mga refugees. Gerard Moral, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita si bagong Thai Prime Minister Srettha Thavisin sa Cambodia upang tuligsain ang issue patungkol sa online scam sa Thai-Cambodia land borders. Samantala, pag-aangkat ng mga bagong produkto o ng produkto sa pagitan ng dalawang bansa palalakasin. Mula sa Thailand, may umaatikabong balita si RK Liorca live. RK, kailan planong bumisita ni Thai Prime Minister Thavisin sa Cambodia? Yes, Noel, sa Wadikap, ngayong araw, September 28, nakaplanong bumisita ni Thai Prime Minister Srettha Thavisin sa Phnom Penh, Cambodia upang makipagpulong kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. Pakay ng dalawang bagong opisyal ng bansa na pag-usapan ang patungkol sa mga online scam call centers na nauuwi sa money laundering at human trafficking na kamakailan lang ay inungkat ng United Nations sa isang report. Aniya, dapat masugpo hindi lang pa isa-isa, kundi pangkalahatan ng mga scam operations, particular na sa Thai-Cambodia borders sa lalong madaling panahon. Samantala, mas palalakasin naman ang ugnayan ng dalawang bansa, kabilang na dito ang pagtapos ng pagpapatayo ng Thai-Cambodian Friendship Bridge upang mas mapalakas ang trade industry ng dalawang bansa. Napabalitang nag-angkat ng nagkakahalagang 1.3 billion baht o katumbas ng mahigit 160 billion pesos ang bilateral border trades ng Cambodia at Thailand mula October 2022 hanggang August 2023. Ang Cambodia ay ang kauna-unahang bansa na kabilang sa ASEAN ang bibisitahin ni Thavisin mula nang ito'y maupo bilang bagong Prime Minister ng Thailand ngayong taon. Noel? RK, maganda yan. Alam mo, pati dito sa Canada ay problema din yan, yung mga online scams na yan. At marami na ang mga nabibiktima din dito yan. Magandang move ni PM yan. Pero RK, ano pa ba yung mga ilang adhikain ng bagong pamahalaan simula nang umupo ito si bagong Thai Prime Minister last month? Yes, Noel, layon ni Thavisin na sa unang quarter ng kanyang pamamahala bilang bagong Prime Minister ng Thailand na mas mapalakas ang ugnayan nito sa mga ASEAN countries, particular na sa Cambodia at sa Laos bilang sila ay magkakadikit na bansa. At syempre, ang pakikipag-ugnayan nito sa gitnang silangan at maging sa Amerika upang mas mapalakas mas maparami ang mga investors sa bansa at mas mapalakas ang mga bumibisita sa bansa. Noel? Alright, maraming salamat RK Liorca mula sa Thailand na naglunsad ng visa-free policy para sa mga Chinese travelers na pinasimulan ngayong buwan. Libu-libong mga paaralan sa Pakistan ang magsasara upang pigilan ang mabilis na pagkalat ng nakakahawang I-virus na lumalaganap sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Lynette Bahe. Milyon-milyong mga mag-aaral sa Pakistan ang mananatili sa bahay simula bukas, September 28, matapos i-anunsyo ng mga otoridad ang pagsasara ng mahigit 56,000 na mga paaralan sa probinsya ng Punjab. Layo nitong maprotektahan ang mga kabataan at mapigilan ang mabilis na pagkalat ng I-virus outbreak sa bansa, kung saan may 357,000 kaso na ng conjunctivitis ang naitala. Ang I-virus ay nagdudulot ng pamumula, pangangati at may discharge na lumalabas mula sa mata. Ayon sa mga eksperto, maaaring kumalat ang kontaminasyon sa pamamagitan ng hand contact, pagbahing at pag-ubo. Bukod sa mga state school na isasara, hindi rin pinahintulutan ng Punjab Education Department ang mga independent schools na magkaroon ng klase bukas. Nagpahayag rin ng mga otoridad na magkakaroon ng screening ang mga estudyante bilang preventive measure sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa darating na Lunes, October 2. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Singapore government ang posibleng sodium regulatory measure na maaaring ipatupad sa bansa. Ito ay upang mabawasan ang bilang ng mga may sakit bunsod ng pagkain ng mga maaalat na pagkain. Ito ang umaatikabong balita ni Tracy Advincula.
Isang regulatory measure sa pagbabawas ng sodium content ang pag-aaralan ng Singapore. Inanunsyo ito ni Singapore Health Minister Ong Ye Kung sa launching ng Project Reset, isang government-funded research initiative na may layong madetect ng maaga ang mga sinyalis ng sakit sa puso. Ayon kay Minister Ong, may ilang mga bansa na ang may regulatory measure sa sodium content, gaya ng Chile kung saan may warning label na inilalagay sa mga pagkain kung lumampas na ito sa sodium threshold. Gayon din ang Finland na may regular na sodium limit na ipinatutupad. Aniya, ang hakbang na ito ay makakatulong upang mabawasan ang mga mamamayan na nagkakaroon ng sakit gaya ng high blood pressure at iba pang major cardiovascular diseases na dulot ng mga maalat na pagkain o may mataas na sodium content. Ayon din kay Professor Tan Wai Chin ng Singapore National University Heart Center, ang reduction ng 1 gram of salt per day ay maaaring magpababa ng risk of heart disease by 4% at stroke naman by 6%. Inaasahan din na kung magiging matagumpay ang adhikain na ito, maging ang bilang ng may sakit na chronic kidney disease ay mababawasan. Sa kasalukuyan, mahigit 350 hawkers, coffee shop at food court sa Singapore ang gumagamit na rin ng lower sodium ingredients na pinasimula noong nakaraang taon. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdagdag ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ng panibagong World Heritage Sites. 42 bagong global treasures ang naisama sa listahan. Ito ang matikabong balita ni Kat Carriedo. Isang karangalan para sa bansa na mapasama ang isang lugar sa World Heritage List ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ibig sabihin na protektahan at napangalagaan ng kultura at natural heritage na may malaking halaga sa sangkatauhan. Kaya naman nagdeklara ng 42 bagong global treasures sa 45th session ng World Heritage Convention. Sa kabuuan, naglista na ang UNESCO ng 1,199 na World Heritage Sites. Dito sa Estados Unidos, idinagdag ang Hopewell Ceremonial Earthworks sa Ohio. Ito ang pinakaunang heritage site ng estado at ika-25 sa bansa. Bukod dito, nadagdag din sa listahan ang iba't ibang lugar gaya ng Ancient City of Gordion sa Turkey, Zagori Cultural Landscape sa Greece, Bale Mountains National Park sa Ethiopia, Ancient Jericho sa Palestine, at Viking Age Ring Fortresses sa Denmark. Ang mabilang sa UNESCO World Heritage List ay isa ring magandang paraan upang mapalakas ang turismo sa bansa. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong East Asian countries ang nanguna sa top favorite destinations ng Malaysians. Domestic travel nagiging popular na rin. Ito ang umaatikabong balita ni Maya Barquez. Nangunguna sa listahan ng top destinations ng mga Malaysia ng China, Japan at South Korea. Dahil kung ikukumpara sa pagpunta sa European countries, mas makakamura at makakatipid ang mga Malay sa pagpunta sa Asian countries. Popular din ang pagpunta sa ASEAN countries gaya ng Thailand. Naging popular ang China matapos nilang buksan muli ang kanilang mga border matapos ang COVID-19 pandemic. Dahil naman mas abot kaya at mas maginhawa, naging popular na rin ang mga domestic tour. Unti-unti na rin dumadaming international visitors sa Malaysia. Kaya naman ayon kay Nigel Wong, presidente ng Malaysian Association of Tour and Travel Agents o MATA, bagamat maganda ang inbound tourism ngayon, kinakailangan pa rin i-promote ang tourist attractions sa bansa. Sa Europe naman, marami rin sa Malaysians ang interesado na pumunta ng Switzerland. Bagaman may nangyaring gulo sa Ukraine, mayroon pa rin ang dinais pumunta sa mga bansa sa Eastern Europe gaya ng Hungary at Romania. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayun, Noel, eto na, ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede!
Ayun, sige, una ka na, Manuel. Ayun, siyempre, binabati ko si Brad Daniel and si Esme Cabradilla, ganun din kay Brad Junicio Cornista, kay Brad Reggie Avila, at sa lahat ng kapatid natin dyan sa Lloyd Minster sa Alberta, kay Brad Ding and sis Evelyn Velasco, kay Nanay Nieves Yaya, kay sis Aileen and Brad Jess Torres, kay Madel and Abong Garcia, kay Grazil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan at Joan, at hello din, happy birthday pala kay Brad Nelson Sityon. Ayan, belated ba? O yun. At hello din kay sis Arlene Setyon. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin araw-araw sa lahat ng programa po natin sa UNTV. Bert. Yan, binabati ko yung ating regular na taga-subaybay dyan sa Magalang Pampanga, si Apong Mading at si Darang Aida at ang Alboroto family. At siyempre sa Kalye Pogi, si Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada. Hello kay Sis Jella at sa kanyang anak na si Noah Ishina. At binabati ko itong group 4 dito sa Alcosais, Dubai, Sis Ern, Sis Divine, Sis Weng, Sis Cheng, Sis Mai at kay Sis Mags. At pagbati dito sa barkada naman, dito sa Alcus. Sis Tessie, Sis Mona, Sis Alma, Sis Aisha, Sis Elda, Sis Jo, Sis Ern, Brad Henry, Brad Jonathan, Brad John, Brad Ruben, Brad Ronel, Brad June, Brad Ed, at kay Brad Anthony. Siyempre, binabati ko ang aking mahal na asawa, Sis Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew. Sa aking nanay dyan nasa Pilipinas, ingatan nawa po palagi ng Panginoon, at binabati ko rin yung aking mga kapatid dyan. Ayun, Noel. Ayun, Bert, ay makikihay na rin ako sa lahat ng taga-Kalye Pogi dyan sa Pilipinas. At sige, puntahan na natin ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta dyan? Ano ang ating mga abangang mahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel at Bert. Gusto ko lang itanong sa inyo, Noel at Bert, kung dyan ba sa lugar nyo pagka umabot ng 80 anyos, 90 anyos, 100 edad ng isang individual, meron bang cash assistance o ibig sabihin yung ibinibigay na financial aid ang government? Kasi dito sa atin, nito lang nakapasa na sa third and last reading yung batas, panukalang batas para sa pagbibigay ng cash aid sa mga edad 80, 90, 100. Pagka 80, 10,000. Pagka 90 years old umabot ka 20,000. At pagka 100 years old 100,000. Noel, Bert. Oh, amigo, magandang yan, balita yan. Dito sa lugar namin, amigo, sa mga senior citizen, yan kasi nag-i-start yan dito ng 65 years old. Maraming mga benepisyong natatanggap. Una na syempre sa mga, lalo na sa health benefits ng mga seniors dito. Marami talaga at maganda yung kanilang mga tinatanggap. Pero sa mga cash incentives naman, based dun sa mga edad, wala akong alam na ibinibigay ng government in particular dun sa mga kung umabot na ng 90 or 100. Pero dito well taken care of yung ating mga residente dito, mga Canadians na mga senior citizens. Yon, amigo. Ay, amigo, magandang araw sa iyo, napakagandang balita ng sinabi mo na yan, narinig ko. Dahil ang aking nanay is 86 years old na. Yung tatay ko na nagpahinga noong nakaraang August 19, he is 84 years old. Isa yan sa napag-uusapan namin, na sana magbigay ang gobyerno ng 80 years old, meron ng mga matatanggap na financial support. Kasi nga, pagka umidad ka na ng 90 at 100, hindi na nila masyadong may enjoy na rin dahil sa katandaan nila. Yung nanay ko nga, sabi niya sa akin, gusto mo pumila ka na kung sakaling umabot ako ng 100. Di ba, yun ang inaabangan natin noon, makakatanggap daw siya kung aabot siya ng 100. Pero itong narinig ko, magandang balita yan, amigo Sherwin. Dito naman sa lugar ko ay maganda naman ang binibigyan benepisyo ng pamahalaan ng Dubai o ng UAE sa mga dito sa mga residents, sa mga local dito, lalo na sa mga health benefits. Pero yung financial, wala akong alam na pagbibigay ng ganun, amigo Sherwin. Kung pwede nga lang mas malaki-laki kasi parang ang hirap ng umabot ng 80, 90, 100. Imagine, well, at Bert, kasi sa panahon ni Haring David,
umaabot lang sila ng 70 anyos o 70, no? Pero dahil sa kalakasan, umaabot ng 80. Hindi ko lang alam sa lugar nyo kung ilang taon ba ang life expectancy dyan sa Canada, dyan sa Middle East, Bert. Oy, alam mo dito, amigo, no, Bert, sa Canada, marami kasing mga dito, mga home care. Ang isang, kumbaga parang sa Pilipinas kasi, ang mga nag-aalaga ng matatanda, yun ding mga kapamilya nila, no? Yung mga anak, yung mga apo, doon pa rin nakatira yung mga matatanda sa mismong bahay. Pero dito kasi sa lugar namin, amigo, at Bert, dito sa Canada, no, marami ditong mga aged care facilities na rin kung saan doon naman nila dinadala yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga lolo't lola pagka matanda na. Pero doon nakikita natin marami doon umaabot, amigo, ng mahigit 100 taon. At yung iba nga, amigo, ay dahil dinadala nga sila dun sa facility na yon, isa sa mga benepisyo na tinatanggap din nila, subsidized ng government yung kanilang pag-i-stay doon. Kung halimbawa wala na rin silang susuportang mga anak para tumira sila doon, covered yon ng gobyerno din, subsidized ng gobyerno yung kanilang lahat ng pangangailangan doon. Pero ganun pa man, malungkot din kung titingnan natin kasi imbis na ang mag-aalaga nga ay yung kanilang mga anak din, ay pinapaalagaan na lang sa iba. Dinadala doon sa mga home care facilities na ganun, amigo at Bert. Dito naman, amigo Sherwin, ay kaunti ang tao rito. Actually, mas marami ang expats dito, dito sa UAE. Pero napapansin ko, yung mga lokal na taga rito, umaabot naman sila ng 80s and 90s ang edad dito sa lugar namin dito. Pero yung talaga, natutuwa ako kasi babalita ako sa aking nanay yan. Sige, amigo Sherwin, abangan namin ang inyong mga umahataw na balita dyan. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 27, verse 6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating sandigan at batayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay po natin lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, September 28, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.